May kwento ako pero hindi sa akin nangyari, kundi sa partner ko ngayon. Lately ko lang din kasi nalaman na may creepy experience pala siya nung nagiinuman kami ng pamilya ko. Sa totoo lang, ibinaon na daw niya sa limot ang lahat dahil na-trauma siya sa mga nangyari, kaya hindi niya naikwento sa akin. Pero dahil nagkainuman at medyo tipsy na rin, kanya-kanya na silang share ng creepy experiences nila. Para mas maintindihan nyo, POV niya ang gagamitin ko. Ako si Mark, hindi tunay na pangalan siyempre. Bata pa lang ako, sakit na ako sa ulo ng mga magulang ko. Mabarkada kasi ako, palaboy at nabisyo sa murang edad. Year 2009, nagkayayaan kaming maligo sa ilog dito lang din sa lugar namin. Mga 15 taong gulang lang ako noon. Tatlo kaming nagkayayaan, ako, si Ben at si Carl. Hindi rin nila tunay na pangalan. Dahil nga mga bata pa, pagdating namin sa ilog, nagkulitan agad kaming tatlo. Wala nang ibang naliligo kundi kami lang at tanghali na rin noon. Siyempre, nagliwaliw kami kasi solo namin yung ilog. Sumayaw kami, kumanta at nagambakan sa tubig. Talagang gumawa kami ng ingay dahil makukulit kami noon. Si Ben sa kalagitnaan ng paglangoy, nakadiskubre ng maliit na kuweba sa ilalim ng tubig. Isang tao lang talaga ang kasiya. Ang ginawa niya, pumasok siya sa kuweba at sumisid. Pag-ahon niya, sabi niya, kakaiba daw ang lamig sa loob ng kuweba. Ako naman, dahil sa sobrang kuryosidad kung ano ang meron doon, kumuha ako ng katawan ng saging, alam niyo yung pahaba na part, at ginawa ko itong pangkalikot sa kuweba. Dahil nga masikip lang ito, nagulat ako nang biglang nagsilabasan ang maraming linta. Itim na itim at ang dami nila. Parang nagambala sila sa pamamahay nila. Nakakapagtaka dahil sabi ni Ben, nung sumisid siya, wala namang lintang nakita doon. Dahil sa takot namin, agad-agad kaming nagpasya na umuwi. Pauwi pa lang kami, biglang sumama ang pakiramdam ko. Parang nanlalamig ako at tila lalagnatin. Hindi ko maintindihan kung bakit parang may humihila sa akin, pabalik sa ilog na yon. Pero pinigilan ko dahil gusto ko nang umuwi. Pagdating ko sa bahay, bunganga agad ni Mama ang sumalubong sa akin. Pinagalitan niya ako lalo na nang maamoy niya na sobrang langsa ko daw. Para daw akong may dalang napakalaking isda, kaya agad akong naligo at pumunta sa banyo. Pagpasok ko, naramdaman ko na naman yung parang may nagmamasid sa akin at tila may puwersang gustong ilublob ang ulo ko sa tubig. Hindi ko maipaliwanag, pero ganun talaga ang pakiramdam. Parang may puwersa na gustong ilublob ako sa tubig na nasa drum. Nilabanan ko ito at natapos na agad. Nasa court ako noon bagong ligo nang may dumaan na albularyo sa gilid ko. Ang sama ng tingin niya sa akin. Narinig ko pa ang sabi niya, "Kaninong anak yan?" Buti na lang narinig ng mama ko at sinabihan niya agad si Mama na lagyan ako ng pangontra. Nakikita daw niya na may sumusunod sa akin na nilalang at sobrang langsa daw. Tinanong niya kung saan ako nanggaling at sinabi ko nga na naligo kami sa sapa. Biglang nagpanik si Mama ko at ginawan agad ako ng pangontra. Simula noon, naging maayos na ang pakiramdam ko. Akala ko, tapos na ang lahat. Pero 3 araw pagkatapos namin maligo sa sapa, bigla akong nakatanggap ng tawag mula sa pamilya ni Ben. Wala na si Ben. Sobrang haba na po, admin. Baka maumay na ang listeners. Sana ma-post ito dahil konektado sa sapa ang pagkamatay ni Ben. Hanggang ngayon, kinikilabutan pa rin ako. May part 2 pa ito kung mai-post po ito. Salamat sa pagbabasa.